Meron po tayong isang komento rito mula kay Crypto na si Hermie Montejo 2209. Yan, tinatanong niya kung paano kung patay na ang user, pwede pa bang mag-claim yung kanyang namina na Picoin. Kaya ano yung mga steps para makuha ang Pi na ito kung sakaling pwede. Yan, marami pong mga Pi network users ngayon ang nagtatanong ng ganito, lalo na tumatagal ang paglalabas ng mainnet at habang unti-unting umaabot sa punto na posibleng ang isang pioneer o minero ng Pi ay pumanaw bago pa man niya ito magamit or maklaim. Kaya sa video na ito ay pag-uusapan po natin kung posible nga ba talagang makuha ang Pi coins ng isang yumaong user at sino ang may karapatan dito. Ano po ang mga proseso at higit po sa lahat ay ano po ang epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy investors or users ni Pi Network. Pero bago po tayo magpatuloy, ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito sa ibaba ng ating screen. Yan, simulan po natin sa kung ano po ang Pi Network at bakit po ito mahalaga bakit mahalaga ang tanong na ito. Si Pi Network ay isa pong kilalang crypto project na nagsimula noong taong 2019 kung saan pwede ka pong magmina ng coins gamit lamang ang iyong cellphone. Napakadali po ng proseso at libre, kaya milyong-milyong Pinoy ang naging bahagi ng project. Pero dahil po sa tagal ng mainnet launch at conversion ng mga naminang Pi coins sa real world value nito, maraming pioneers ang naghintay ng ilang taon. At sa kasamang palad, may ilan po sa kanila ang maaring pumanaw na bago pa man nila makuha or magamit ang kanilang mga Pi coins. Kaya lumalabas ngayon ang tanong, kapag namatay ang isang Pi user, mawawala rin ba ang Pi coins niya? O pwede pa ba itong maipamana o maklaim ng kanyang pamilya? Ayan. Palitan po natin yung ating view para hindi naman po tayo magsawa sa ating nakikita rito. At ayan, ang sunod po nating katanungan dito ay pwede ba talagang maklaim ang Pi coins ng isang patay na user? Sa kasalukuyan, si Pi Network ay wala pang opisyal na pahayag na malinaw na nagsasaad ng inheritance process o succession protocol para sa mga yumaong user. Pero kung pagbabasihan natin ang karaniwang prinsipyo sa crypto at digital assets, ang sagot po ay oo. Posible pong maklaim ng pamilya ng Pi coins ng isang patay na user. Pero may mga kondisyon po yan at proseso na kailangang sundin. Ang pinakamahalaga po sa lahat ay access sa account. Ibig sabihin ay dapat may access ka sa mobile device o phone ng user. Pi Network app, password o passcode, at higit po sa lahat ay dapat nakapag-KYC na. Yan, dapat may access na sa mga government issued IDs or dokumentong ginagamit sa identity verification. Kung wala ka ng access sa alinman sa mga ito, ay magiging komplikado po ang proseso. Ayan. Ngayon, paano kung may access ang pamilya sa account ng patay na user? Kung ang pamilya ay may access na sa Pi account ng yumaong user at verified na ito sa KYC or Know Your Customer, malaki po ang posibilidad na makuha po nila ang mga Pi coins kapag tuluyan ng na-launch ang Open Mainnet. Ang kailangan lamang pong gawin ay una, mag-login po sa app gamit ang credentials ng users. Pangalawa ay maghintay po ng Mainnet launch kung saan maikokonekta na ang wallet at maililipat ang Pi. Pangatlo, ay gamitin o i-transfer ang coins kung saan po pwede nang i-withdraw o ipalit sa tunay na halaga depende sa magiging exchange listing. Ibig sabihin ay hanggat buhay pa ang access sa account at hindi pa ito na-deactivate, may pag-asa pa ang pamilya na makuha ang Pi. Ngayon ay paano naman kung wala ng access ang pamilya sa account ng yumaong user? Dito na po papasok ang problema. Kapag wala ng access sa mobile device, password o email na ginamit sa account, halos imposible na po itong mabuksan. At dahil si Pi Network ay gumagamit po ng decentralized system, wala na ring recovery support katulad ng mga centralized exchanges. Ang mga developers ay wala pong kapangyarihan na i-reset ang account o i-transfer ito sa ibang tao dahil nakabase po ito sa blockchain identity verification. Bukod dito, kung hindi pa
na kapag KYC ang account ng yumaong user, malamang ay hindi rin mailalabas ang coins kahit pa ma-open na ang mainnet. Ngayon ay may plano pa ba? May plano ba itong si Pi Network para sa inheritance process? As of now ay wala pang official inheritance feature o function sa app ni Pi Network. Ngunit inaasahan ng community na sa paglabas po ng full mainnet at integration sa smart contracts, maaaring magkaroon na rin ng tinatawag na smart inheritance system or digital will kung saan pwede pong itakda ng user ang isang trusted contact na makakatanggap ng kanyang Pi kung sakaling may masamang mangyari. Isa itong future feature na matagal nang hinihiling ng maraming users, lalo na ang mga taong malaki na ang namina na Pi o may balak ipamana ito sa kanilang pamilya. Ngayon ay ano po ang dapat gawin ng mga Pi users habang maaga pa? Habang hindi pa nailalabas ang final features ni Pi Network, mahalaga ng bawat users ay maganda. Kaya meron po tayong mga ilang tips dito. Una ay isulat po ang account details tulad po ng username, password, recovery method at saka iba pa. At itago po ito sa isang secured na lugar. Pangalawa, ipaalam po sa pamilya na meron kang Pi coins at kung paano po ito maa-access kung sakaling may mangyari sa iyo. Pangatlo ay gawin ang KYC verification para maprotektahan ang account at maging eligible sa future transfers. At pang-apat ay maghintay po sa official announcements para sa mga bagong features ng mainnet tulad po ng inheritance support o smart contracts. Ayan. Pag-usapan po muna natin yung epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy users at investors. Para sa atin bilang mga Pinoy ay napakahalaga ng usaping ito dahil marami pong kababayan natin ang umaasa na ang Pi coins nila ay magiging financial asset sa hinaharap. May ilan pa nga na sinasabi nilang ito na ang kanilang pangmatagalang ipon or pamanang iiwan sa mga anak. Kaya kung hindi po maayos ang access or walang planong legal, pwedeng mapunta po sa wala ang ilang taong pagmimina. Dahil dito, dapat ay paghandaan po natin ang mga ganitong sitwasyon, lalo na't wala pang full access sa Picoin ngayon. At mas lalong hindi po natin ipagsawalang bahala ang security at documentation ng ating account. Yan, bilang panghuli, ang masasabi ko po tungkol dito ay para sa akin, napakalaga na seryosohin natin ang ating crypto asset gaya ni Picoin. Hindi ito basta-bastang app na nilalaro lamang, kundi isang potensyal na investment na pwede pong makatulong sa kinabukasan ng ating pamilya. Sana sa mga susunod na updates ni Pi Network ay magkaroon ng malinaw na proseso para sa inheritance or asset transfer, lalo na sa mga hindi inaasahang pangyayari. At higit po sa lahat, sana tayong lahat ay maging responsable hindi lang sa pagmimina kundi pati na rin sa paghahanda kung paano ito mapapakinabangan ng mga mahal natin sa buhay kapag hindi na natin sila kayang alalayan. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood, ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.